kailangan alam natin at maging wari na ang ang taong bayan, lahat ng nanonood at nakikinig, huwag kayo masyado nagtitiwala o huwag kayo nagtitiwala dun sa kung ano yung sinasabi nila, lalo na sa mga press conference ng prosecution. Kasi hindi nila sinasabi ang totoo. Binabaluktot nila. Ito na nga bendalo na, bend the facts pa. Wala sa konteksto. Kapansin-pansin din po na halimbawa yung pinaggamitan po ng confidential fund, inaangguluhan po, bago pa man natin malaman yung nitty-gritty ng ginastusan, inangguluhan pa na itong confidential fund ginamit lang sa isang event, Christmas party at kung anong mga pagtitipon. Yung mga ganito pong mga pahayag na hindi talaga binabanggit, no, actually kanina lang natin nalaman na saan ba ginamit, yung sa surveillance, preparation, yung sa threat sa assessment at kung ano-ano pang pinaglaanan ng pondo. Pero nung nauna pa, kahit na noong panahon pa yata ng pagdinig dyan po sa Kamara, naangguluhan na yung pinagamitan ng Intel at Confi, yun nga mga pagtitipon mismo na kumbaga para sa pagtitipon ginamit itong confidential fund. Paano po dapat ito i-take ng publiko na dapat na hindi sila dapat na maligaw po, attorney, at maniwala agad-agad na hindi alam yung konteksto ng istorya po? Ito nga po sa ganyang sitwasyon po, una, dapat syempre alamin muna natin na kung ano ba talaga ang totoo. Pangalawa, klaro na nagsisinungaling sila. Yung half-truths, di ba minsan mas matindi pa o mas nakakasakit pa yung mga half-truths kaysa dun sa outright lie. Kasi ginagamit nila half-truths hindi ginamit nila yan para lamang panggas sa mga sasakyan nila, para magliwaliw. Teka muna, ano ba yung pinuntahan niyang pagliwaliw? Saang lugar ba yon? Nagpunta siya sa isang rebel-infested area. Siyempre, kinakailangan magpadala ng mga advanced units doon para surveillance, para yung ruta, bantayan. Diba? Kailangan alamin yon. Pero so kailangan alam natin at maging wari na ang ang taong bayan, lahat ng nanonood at nakikinig, huwag kayo masyado nagtitiwala o huwag kayo nagtitiwala dun sa kung ano yung sinasabi nila, lalo na sa mga press conference ng prosecution. Kasi hindi nila sinasabi ang totoo. Binabaluktot nila. Ito na nga bendalo na, bend the facts pa. Wala sa konteksto. Pero ang pinakamahalagang reaction dapat ng mga tao ay magalit. Bakit? Ginagago na tayo. Pasensya live. Niloloko na tayo. Diba? Parang harapan tayong pinagmumukhang tanga. Sasabihin, hindi, pinanggimik lang nila yan. Lumabas lang sila. Pinangkuha nila ng mga table yan. Hindi, kumuha lang sila para kumuha ng mga hotels para sa kanyang mga tauhan. Teka muna, ano ba yung ginawa kasi ng lugar na yon? Buti sana kung nag-good time lang. Gumawa ng surveillance, nagsagawa ng mga pag-aaral, gumawa ng mga advanced recon sa mga ruta na pupuntahan nila. Kaya kinakailangan gawin yun. Nagkaroon ng mga pagpupulong. Siyempre, pagka nagpupulong ka, may mga kailangan kang ayusin na venue. Kasama din sa mga usapan yon. Diba? Dapat maghalit na tayo. Harapan tayong nililinlang, harapan tayong niloloko. Kaya pag tingnan nyo ngayon ng prosecution, wala na silang kredibilidad. At mabuti yan, patuloy nilang gawin yan kasi patuloy na mabubuo sa isipan ng mga tao, walang kredibilidad kayo. Walang, hindi dapat pagkatiwalaan yan. Kung ano man ang pinipresenta nilang ebidensya, hindi dapat binibigyan ng pansin o hindi dapat binibigyan ng bigat. Ganun dapat ang tingin sa kanila. Nakakagalit na Kasi harapan ng panlilinlang yung ginagawa nila. Akala yata nila ang taong bayan ay maloloko nila at lahat tayo ay bobo. Opo. Attorney, bago lang si partner MJ, may pagkakataon po ba na halimbawa kasi nabanggit nga natin na kanina na sariling interpretasyon. Along the way, during sa due process, may mga apela hanggang sa korte pa yan na nagkakamali din yung interpretasyon ng
COA at pinapayagan po yung naisumite na mga dokumento nila, iba lang yung interpretasyon ng COA. May mga pagkakataon po bang ganyan, attorney? Opo, meron mga pagkakataon po na ang notice of disallowance nga po binabaliktad pa. Meron niyang proseso, ang notice of disallowance po, may proseso yan para umabot at baliktarin yan ng COA mismo. At kung ang COA mismo, ang commission mismo, ay pagtibayin to, pwede pa iakyat sa korte yan. So mahaba pa pong proseso yan. Baka nga mamaya, matapos na yung kung magkaroon tayo ng eleksyon ng 2028 plus 6, so 2034, baka mamaya tapos na yung termino ng sunod na presidente, hindi pa tapos yung proseso kung mapa-finalize ba yung notice of disallowance na yan. May proseso po yan. Pero ito yung problema, lumalabas po kasi na shortcut ng COA, ng mga auditors na ito, yung pagpapakita o paglabas o pag-interpret ng mga provision kontra kay VP Sara. At kung titingnan nyo, kung lalagyan nyo ng konting mali siya, nagko-coincide siya yung paghihigpit nila sa interpretasyon, nagko-coincide siya doon sa panahon na nagkakaroon na ng lamat ang relasyon ng mga Duterte at ng mga Marcos. Para naman yatang medyo talagang maglalagay ka ng duda dyan. Ngayon, isa pang punto, kung dadalhin nga sa criminal case pa itong paglabag na ito sa mga proseso base sa kanilang interpretasyon na ganun ang tingin nila o pananaw nila sa batas. Kung criminal case lang ito, dismiss na kaagad to. Bakit? Kasi ang sinasabi ng batas, kapag ka merong interpretasyon kung saan yung isa ay pabor sa akusado at yung isang interpretasyon naman ay pabor sa pabor o laban doon sa akusado, yung interpretasyon kung saan mas pabor doon sa respondent o sa akusado ang tatanggapin o gagamitin ng korte. So kung criminal case yun. Ang impeachment kasi, kung titingnan mo yung mga naging desisyon na ng Supreme Court, sa Francisco case at sa iba pa, ang turing at sa pati na rin sa mga records ng Constitutional Convention, ang ebidensya na kailangan mo sa impeachment, nasa pagitan yan ng substantial evidence. So mas mataas siya kaysa dun sa ebidensya para sa administrative case, pero mas mababa siya doon sa ebidensya na beyond reasonable doubt para sa mga criminal cases. So kung gano'n ang titingin mo, at kung ganyang uri ng mga ebidensya ang meron ng prosecution, lalo na dito sa confidential funds, at objective lahat ang senator judges, naboboto sila ayon lamang sa prinsipyo ng batas at dun sa mga facts na mapapatunayan, nakatanggap-tanggap legally sa korte, sa impeachment court, absuelto si Vice President Sara Duterte dyan.